gusto nyo kumita, kung gusto magkaroon malaking pondo, tatapat namin. Pero to sa pagkakakilatis namin dito, sa QRO namin dito, gusto nyo patay ng public market. Saka, kasi ngayon, kung mahal mo ang motor, merong pagmamalasakit dito sa public market. Bakit mo sila? Kaya dito, meron sila sinasabi, customers always right. Ikaw nagpunta sa akin dito, ikaw tumatawag, nagsumagot yung tindero ng tama, pero sasabihin mo, customers always right. Sa tingin mo ba yung pambabarat nila nagiging tamang sa ginagawa? Ang mga pamilihan ay nasa puso ng bawat lipunan. Mula sa lokal na pamilihan hanggang sa mga internasyonal na kalakalan. Binubuo nila ang ekonomiya, nakakaapekto sa mga kultura, at tumutukoy sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit ano ang nangyayari kapag ang mga pamilihan ay nagiging magkaugnay sa mga bansa, rehiyon, at maging mga kontinente? Paano ito binabago ang ating pamumuhay, trabaho, at kalakalan? Sa antas ng mga pamilihan, ang market integration ay may malalim na epekto sa maliliit na negosyo. Sa aming paglilibot sa isang pamilihan sa Bacoor, Cavite, ay natuklasan namin ang negosyanteng si Kuya Alberto. Isang lokal na negosyante na nagbebenta ng mga samot-saring kagamitan sa bahay. Naranasan niya mismo ang mga pagbabagong dulot ng integrasyon ng merkado. Maaari po ba namin malaman kung ano po iyong pangalan? Alberto Versosa. May mga katanungan lamang po kami na dapat po natin malaman. Maaari mo bang ibahagi sa amin kung paano nagsimula ang iyong tindahan? Nag-umpisa ito sa maliit na amount na halagang sabihin natin 50 o 60. Nung araw puno yung sasakyan mo. Kasi nung araw dito, maganda bentahan dito nung araw. Kaya ilan lang kami mga glassware din dito. Nag-start to dun sa tita ni Mrs. Doon sila nag-start. Wala pa itong first floor pa lang. Wala itong second floor. Doon sila nag-start. Bakit niyo po napili ang ganitong negosyo gayon po napakaraming mga katulad na rin po na itong ganitong negosyo? Anday, kung titingnan natin, kami ang nag-start, hindi sila. Naunang naitayo lang si SM, sumunod lang to. Baga sa hindi pa ganong na-develop atong Cavite, kami na ang batigan dito. Gawa ng tindero. Gawin mo ngayon sa supermarket kung kaya mong gawin yun. Baluktot ang pananaw ng mga mamimili dito tulad ng New Year. Nakatatlong balik na sila rito sa mga ihawan na sa mga paninda namin. Pagdating lahat ng tindahan na ikot, pagbalik sa akin dito, pagsasabihan pa ako, customers always right. Nag-iisa lang ako rito. Kung may tindera ako, pwede ko silang entertain lahat, maganda pakikitungo. Pero sa tingin ko, ang mga mamimili ang may mga problema. Yung attitude nila, wala silang disiplina sa sarili. Ngayon, yung style nila na ginagawa dito sa public market, gawin nila sa supermarket, kung magagawa nila. Kung magagawa nila mambarat. Ini-entertain nila na mabuti, kaya lang minsan ang tindero na pipiko, kaya hindi nila masasabi, customers always right. Ano ang mga hamon na iyong hinarap sa panahon ng pag-usbong ng mga retail business na galing sa ibang bansa na pumapatok dito sa bansa at paano mo ito nalampasan? Ito, hindi ko kayang itakwilan China. Halos karamihan dito mga produkto natin ay China. Yung mga suot natin, hindi natin masasabi kung lahat China, pero galing sa ibang bansa. Halos, pero kung titingnan natin, sa buong mga tinitinda natin dito, halos karamihan puro China. Tulad ng mga prutas na mas inaano nila na yan, galing China yan. Kalahati na ito, China yan. Mga kawali, mga kaldero, galing China yan. Pero dito hinuhulma yung material sa kanila. Paano mo pinapanatili ang relasyon mo sa mga supplier at paano ito nakakatulong sa negosyo?
Ang supplier namin, hindi mo pwede silang lokal, hindi mo pwedeng pakialaman ang pera ng supplier. Kahit ako may-ari nito, wala akong karapatang pakialaman ng pera nito. Kayo ang nagsusupply sa amin dito. Kapag kumuha ka ng collection, hindi ako nagbayad, paano pa yung magtitiwala sa amin? Yung tiwala lang sa isa't isa. Anyo lang kailangan lang natin. Marami bumabagsak kahit hindi sa glassware ko, sa mga grocery. Kaya marami bumabagsak kasi pinapakialaman nila ang pera. At merong mga kasosyo rito, mga tindera, customer, mga nagnanakaw. Kaya marami bumabagsak. Ano sa tingin mo ang mga katangian ng iyong tindahan na nagtatanging sa iba pang retail na tindahan? Mga fast moving to lahat eh. Ito mga katangian na ito, halos, ito, mga kawa, mga storage. Yan pa rin din yung mga talagang binibili ng mga yan lang mga pangmasa. Ano mo yung mga presyo nito sa public market, do sa supermarket, sa SM, Pure Gold, sa iMart, iba ang presyo nila. Iba presyo namin. May mga bago po ba kayong produkto? Sa ngayon, ang lumabas lang dito dahil sinasabi nila ng Punsoy, yung mocha, yun lang lumabas sa amin. Yung mga mocha, mga palanggana, yun lang mga produkto lang lumabas sa amin. Pero ito, dati pa rin siya. Paano mo pinapamahalaan ang competition mo mula sa ibang retail na tindahan? Ano lang siya, i-maintain mo yung presyo niya. Yung mababang presyo at kinakailan marunong ka mag-entertain sa mga customer. Kaya lang, may mga customer tulad ng sinabi ko sa iyo kanina na meron yung makukulit na gustong kasosyo sa negosyo namin. Marami talagang dito sa public market, marami talagang super barat. Yun ang sasabihin ko sa inyo, dito sa Bacoor, sa Zapote, napakaraming barat. Pero yung pambabarat na ginagawa nila rito, gawin nila sa supermarket, tingnan mo kung magagawa nila yun. Ayun lamang po ang aming katanungan. Maraming salamat po sa pagtulong po. Maraming Sensya salamat na, po. kasi yung sa akin, inilabas ko lang sa loob. Kasi kung kahit kayo nasa posisyon namin, yun ang bibitawan mo salita. Napakarami. Aawayin ka. Nandito kasi meron akong message dito. Kayong mga barat, kung makipag-away lang kayo sa tindero, wag na kayo. O mahal mo ang merong pagmamalasakit dito sa pagkakas. Bakit mo sinabihan? Si Pure Gold. Kung nakakaintindi kayo sa batas, 500 meters away ang layo dapat nila. Pati si Kenma, ang lapit nila. Dito sa atin, ang labanan dito, pera-pera ang labanan lang dito. Dahil kung gusto nyo kumita, kung gusto magkaroon malaking pondo, tatapat lang ito. Pero to sa pagkakakilatis namin dito, sa tsura namin dito, gusto nyo patayin. Saan kami pupunta ngayon? Pinapatay nila ang public market. Kung ano paninda namin, pasukin nyo, hindi pa kompleto ang Pure Gold. Pasukin ninyo. Kung ano paninda namin dito, paninda rin nila. Yung sinasabi mo kaya na in-interview na paano kami nakipagpinasa sa Kenmart, mananalo rin kami. Kaya lang isang nagpapahina rin dito sa amin. Wala nang tao. Kaya pa rin namin sumabay sa kanila. Kasi dito sa public market, ang bumubuhay dito ay squatter. Obserbahan ninyo, tingnan nyo. Kayo ba mayayama sa kayo bibili? O sa mga mall, malamig dun eh. Dito ang bumubuhay dito mga squatter. Kaya lang yung squatter nasa naik na, nasa 13 na. Kaya pansinin nyo, ang daming bumitaw na, maraming sumuko, tapos tinasa pa kami renta. Tapos tinabihan pa kami. Mananatili, pero to pwede pa kami sumabay sa kanila. Kahit magkakatabi kami rito. Paramihin lang uli nila ang tao rito sa Bacoor. Kasi suki namin, last year, mabibilang mo, parang wala pang 20. Last year yun punta rito, nagbili ang mga regalo. Pero to, kahit isa walang punta. Yung mga sa dami namin suki, mga taga-Raik 13, walang bumalik dito. Yun na isang nagpapabagsak sa negosyo namin dahil inalis nila ang mga tao dito. Sa panahon ngayon, ang globalisasyon ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong sa mga bansa, kultura at ekonomiya.
Isa sa mga pinakamahalagang aspeto nito ay ang market integration, ang pagsasama-sama ng mga pamilihan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Una sa lahat, maaari mo bang sabihin ang inyong pangalan, anong grade level ka at mula sa anong paaralan? Ang pangalan ko is Aravela Grace A. Alonsabe. Right now, I'm grade 12 student sa SFAC, St. Francis of Assisi College, Las Piñas, main campus. Meron lamang akong ilang katanungan patungkol sa market integration o usaping patungkol sa pagiging konektado ng mga pamilihan, hindi lamang rito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ang unang katanungan ko para sa iyo po ay, pwede ko po bang malaman kung bakit ABM ang inyong kinuhang strand sa iyong pag-aaral sa senior high school? Kinuha ko lang ang ABM as my strand sa senior high school because of, in my family kasi, may sarili kaming business. And gusto kong mapanatili pa yung business namin hanggang sa hindi na kaya ng both ng parents ko na hindi na nila kayang i-manage yung business namin. Kaya ako siya pinili kasi gusto kong ma-enhance pa yung kaalaman ko sa business world, and gusto ko rin talaga na gawing kurso siya in college as entrepreneurship or kaya marketing. Kadahilanan nga na may sarili kaming business at gusto ko pa mas mapanatili pa yun as mas mapalago pa yung business namin in a long term. Yun lang. Panghuling katanungan, anong hatid na benepisyo sa iyo ng pag-aaral ng accountancy, business and management na maaari mong maging sandata kung sakaling magtayo ka na ng sarili mong negosyo, lalo na sa pamilihang nagalok ng iba't ibang produkto at serbisyo? Sa akin, nagbibigay sa akin ito ng kaalaman sa operation ng isang business na mapahalagahan pa ang pagpapatayo ng negosyo ko. Yun nga, about sa business is mapapahalagahan ko pa or mas mapapalawak ko pa yung isang business ko. But when it comes to accounting naman is, makakatulong siya upang makasiguro ako sa takbo ng isang negosyo ko kasi yun nga, malalaman ko yung mga strategy dun sa business ko when it comes to accounting. While marketing naman is makakatulong siya upang maipakilala pa yung mga produkto ko based sa audience ko kasi di ba alam mo naman marketing is yun nga papaano mas mapapalawak pa yung negosyo mo. Yun. About sa marketing is yun nga mas maalam ko kung paano pa mas mapalawak yung isang business or business ko not in locally lang pero internationally din. Dito din is natututo ako na about leadership din kasi yun nga pagmamanage ng business mo maraming kasalungat yan, hindi lang yan literal na business na at maglalabas ka lang ng pera. Syempre nandyan na din yung skills, leadership na kailangan mong matutunan or mga every hamon sa'yo. Like kunyari, yung isang product mo is hindi siya mabenta, paano mo malalaman na magiging patok siya, ganon. Hindi lang kasi business niya na maglalabas ka ng pera. Kailangan alam mo din kung paano patakbuhin yun. Kung paano makuha yung mga consumers mo, mga gusto ng consumers mo, kung paano i-handle yung mga income mo, kung paano siya i-handle ng mas tipid or mas maganda. Yun nga, mas nakakatulong siya sa akin na pinili ko tong strand na to kasi in the future gusto ko din talaga mag-business. Mas natututo ako, not in experience siguro, pero mas natututo ako na mas mapalawak pa yung utak ko about this kind of organization or this kind of place na maano ko someday kung yun nga i-inherit ko na yung small business namin. Yun lang. Maraming benepisyo ang dulot ng market integration. Mas mababang presyo para sa mga mamimili, mas maraming trabaho, at mas mabilis na inobasyon. Dahil sa kompetisyon, ang mga negosyo ay napipilitang pagandahin ang kanilang serbisyo at produkto.
Hello po sir, good afternoon. Maaari ko po ba kayong ma-interview? Pwede naman po. Ano pong pangalan niya sir? My name is Jamel Evangelio. May mga katanungan lang po kami na nais itanong po sa inyo. Ang una pong katanungan ay ano ang karaniwang mga bagay na hinahanap mo kapag namimili ka ng mga produkto sa isang tindahan? Una sa lahat, quality, and then yung ganda ng isang produkto or yung tagal kung hanggang kailan siya magagamit. Pangalawang tanong po, ano ang iyong paboritong tindahan para mamili ng mga produkto? Bakit ito ang iyong paborito? Para sa akin na pinakamagandang market is supermarket. Kasi nandun na lahat. Mabibili mo na doon lahat ng mga pangangailangan mo. Ikatatlo naman po, maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan sa pagbili ng produkto mula sa tindahang ito? Ano ang mga nagustuhan mo at hindi mo nagustuhan? Mga produkto na bili ko doon is mga kagatulad ng mga pangmatagalan na mapangluto, ginagamit sa pagluluto kasi yun na yung common na binibili namin talaga doon bukod sa mga produktong pangkain. And then yung hindi ko lang nagustuhan, pag holiday masyadong mahaba yung pila kasi alam naman namin na doon talagang bagsakan ng maraming tao. Ika-apat naman po, ano ang mga pamantayan sa kalidad ng mga produktong binibili mo? Quality, then yung haba ng gamit na bibilhin mo, syempre, doon naman talaga lagi bumabase ang mga mamimili. Ikalima naman po, paano mo natutuklasan ang mga bagong produktong inilalabas ng mga tindahan? Nakapalo kasi ako sa supermarket sa Facebook. So, nalalaman ko kung may launch silang bagong item or bagong product. And then, ginagrab ko na kagad kasi alam ko namang sale tsaka mas makakamura ako. Ika-anim naman po na katanungan ay, gaano kahalaga sa iyo ang mga promotion at diskwento kapag namimili ka? Mahalaga siya sa akin kasi doon ko makikita yung quality ng isang item kung tatagal ba ito o hindi. Ika-pito naman po na katanungan, gaano kahalaga ang brand sa iyong desisyon sa pagbili ng produkto? Pag sinabi kasing brand, doon ka talagang titingin kung yung brand ba na yun is mabili, pang matagalan ba siya or hindi. Kasi kung hindi siya pang matagalan, syempre maghahanap ako ng panibagong brand. Mas pinipili mo bang bilhin ang mga lokal na produkto kaysa sa imported na produkto? Bakit? Kasi ako, para sa akin, mas pinipili ko yung lokal kasi subok ko na asa mamimili. Hindi kasi ako sanay nang bumili ng produktong galing ibang bansa kasi nga hindi ko naman sure at saka hindi ko pa natatry kaya mas better sa akin ang lokal. Ang huling katanungan namin po sir ay gaano ka nasisiyahan sa iyong karanasan sa pamimili sa iba't ibang tindahan? Irerekomenda mo ba ito sa mga iba pang namimili? Para sa akin, i-recommend ko siya kasi subok ko na siya. Tsaka sobrang masaya ako sa supermarket na pinupuntahan o binibili ko kasi nandun na lahat ng pangangailangan sa bahay, sa pang-araw-araw. Yun lang. Maraming salamat po sir sa inyong time para sa amin. Ang market integration ay patunay ng kakayahan ng tao na magtulungan at mag-innovate. Ngunit mahalagang siguraduhin na ang progreso ay para sa lahat nang walang maiiwan.